Eto pa po ang halimbawa po ng isang fake news na atake sa Duterte. Post po 'to ng 31 million. Ay, alam niyo na 'pag 31 million, yan po yung boto ni Marcos, 'di ba? Sabi ni netong 31 million, 12 hours before the flight, nasaan si VP Sara? VP Sara Duterte landed at Naiya. Villamor is just few minutes away. But instead of showing up, instead of standing beside her father, VP Sara was nowhere in sight. Wala daw po si VP Sara. Nasaan daw siya? Bakit wala siya sa tabi ng anak niya? Ay, ng tatay niya. Sa totoo lang, nakapalo kami noon sa social media. Nakapalo daw sila sa social media. Hindi raw nila nakikita si VP Sara. Si Hanilet lang, si Bungo, tsaka si Kitty lang nakikita nila. Nasaan po si VP Sara? Sa 7 oras na nasa Villamor Air Base. Nasaan yung tapang na nakita natin na ginawa niya? Alam nyo, lahat na nga alam kung ano nangyari, no? Kung, putang ina, mapapamura ka talaga eh. Nasaan daw po si VP Sara habang si Tatay Digong naroon? Ang bobo nyo. Kung maniniwala kayo dito. Kayong mga pro BBM vloggers, binubobo kayo harap-harapan. Ay nako, frustrating po. Kasi alam nyo dapat, ang mga worthy na alam nyo dapat, ang mga, hindi, mas matalino po sa akin yung si Nino Barsaga ba? Mas matalino po sa akin yung, kasi hindi ako pinagkukunan ng impormasyon ng mga DDS vloggers eh. Si Nino pinagkukunan ng impormasyon. Di mas matalino sa akin yun. Eto po alam niyo po, ang mga worthy talaga na kalaban, yung mag-iisip ka na yung sa katwiran, yung nagbabanatang kayo sa katwiran. Ito po very basic eh. Hindi po katwiran to eh. Facts pa lang po, palpak na. Alam nyo, kayo po ang dapat sinasalang doon sa Tricom. Kasi ito ang fake news eh. Hinahanap nyo sa BP Sara kung nasan. Wala daw sa tabi ni Digong. Alam natin lahat ng sagot, di ba? Si Tory nga alam eh. Ano sabi ni Tory? Opo, hindi ko po napasok. Kaya nga nag-iimbestiga. Hindi ka rin nakinig ng investigasyon. Ha? Kaya wala sa tabi ni Digong si BP Sara dahil hindi siya pinapapasok. Puta naman. Talagang ako po, hindi po ako mahilig magmura, pero mapapamura ka eh sa mga katwiran. Bakit daw wala si BP Sara sa tabi ni Digong? Hindi nga pinapasok eh. Gustong pumasok ni BP Sara. Hindi siya pinapasok ni General Torre. Sa Naiya, hindi siya pinapasok. Sa Villamor, hindi rin pinapasok. Anong hinahanap niyong wala siya? Nasaan daw yung tapang ni BP Sara? Gusto mo bang tapang halibasin? Ibang klase talaga. Facts pa lang. Facts pa lang. Ewan ko, lahat tayo alam natin kung saan si BP Sara eh. Nasa labas po siya ng Villamor Air Base, magdamag. Hay nako. Wala daw si BP Sara sa tabi. Paano mapupunta sa tabi? Bugok talaga. Ang dami pa po nito pero mamaya na lang po yung iba. Punta na po. Sagutin po natin. May nakita po ako na na tinaas, may nakataas si Robin kay Amy. Ganito po no. Ako po bilang self-appointed kulto ni Digong leader o punong sasordote ng kulto ni Digong. Simple lang po yung paniniwala ko, no? Hindi po ako supporter ni Robin Padilla. Hindi po ako supporter ni Rogando Sasot. Hindi ako supporter ni Banat Bay. Ako po ay hindi ako supporter ni Maharlika.
Okay? Ako po ay supporter ni Tatay Digong. Kung si Robin po, kaya ko sinusuporta o supporter din ni Tatay Digong. Maharlika, hindi ko alam, anti-Marcos yan, pero kung supporter siya ni Tatay Digong, supporter siya ni Tatay Digong. Kung meron pa po silang iba na paniniwala, wala naman pong problema. Sa akin yun. Hindi naman sila yung sinusuportahan ko. Si Tatay Digong po ang sinusuportahan ko. Kung si Robin Padilla, inendorso niya kahit sino, wag na natin tukuyin. Hindi ako sigurado kung inendorso niya talaga si Amy Marcos. Bakit ko siya susundin? Hindi naman Digong ang pangalan niya. Rodrigo Duterte ba si Maharlika, si Sasot, kahit sino po suportahan nila, wala po akong pakialam doon. Personal choice nila yun. Wag po kayong malilito. Titignan nyo po, sino ba sinusuportahan ninyo? Alam nyo ibig ko sabihin? Nalilito kayo eh. Ano po ba nakakalito doon? Ako po hindi nalilito eh. Si Tatay Digong at si Robin Padilla, magkaibang tao yan. Si Robin, action star lang. Ito talaga, action man to. Si Digong, totoong. Hindi po ako kontra kay Robin Padilla. Hanggat siya ay supporter ni Digong, wala kaming problema. Pero ako po ay kay Digong eh. Bakit ako malilito? Nakakalito po ba yun? Kung malilito kayo sa bawat tao, bakit sinuportahan ni ganun si ganun? Oh, ano nakakalito dun? Karapatan niya yun. Hindi naman siya Duterte. Si Sara Duterte, si Digong Duterte, for the first time, nagkaisa sa pagsuporta sa mga kandidato. Kung sino yung sinusuportahan ni Digong, yun yung sinusuportahan ni Sara Duterte. Hindi ako nalilito. Yun lang ang sinusunod ko, mga Duterte. Nung magkaiba nga yung sinusuportahan ni Tatay Digong tsaka ni Sara Duterte, hindi ako nalito. Di ba? Ang sinasabi ko, ito yung mga sinusuportahan ni Digong. Ito yung mga sinusuportahan ni Sara. Oh, bahala na kayo dyan. Basta dyan lang kayo susuporta sa sinusuportahan. Ngayon, kung gusto nyong suportahan yung sinusuportahan ni Robin Padilla, ano ba magagawa ko dun? Ako naman nagsasabi lang, etong 10 ito, Duterte, ang sinusuportahan ni Tatay Digong. Ngayon, kung gusto nyo suportahan yung ibang tao, ano magagawa ko? Basta ang sinasabi ko, suportahan po natin yung Duterte. Tapos, wala pong nakakalito dun. Ngayon, itatanong nyo ba, si Amy Marcos ba hindi mo susuportahan? Hindi. Hindi naman siya in-endorse eh. Pag in-endorse na siya, yan. Bakit ko siya hindi susuportahan? Supporter nga ako ni Digong. Pero so far, wala po akong naririnig na endorsement mula kay Tatay Digong. Kayo nililito nyo sarili nyo eh. Personal endorsement yun ni Robin Padilla. Bakit nyo po kung totoong in-endorse niya? Hindi ako sigurado hindi ko napapanood. Si Amy naman, di naman siya nagsabi na Duterte siya eh. Independent siya eh. Kaya uunahan nyo pa ba si Amy? Maraming magagalit na pag sinuportahan yan. Si Busita, malabo namang yan. Pero hindi rin po natin. Ganon din po yun. Same lang po ng explanation ko yan. Kahit si Maharlika pa yan, si Rogando Sasot pa yan, o mga sikat na vlogger, ang mag-endorse kung kanino. Hindi po natin. Kami dito, sa kulto ni Digong, yun lang po. Solid lang po. Huwag nyo nang
Kung may magtatanong, sige nga, pangatwiranan nyo, bakit kung ano-ano? Isa lang po katwiran namin. Matagal ko na na-realize na mas matalino si Tatay Digong sa akin at saka si BP Sara. At matagal ko na na-realize na tama, no? Yung mga pinagsasabi ni Digong. Si Digong ano siya eh, tsaka si BP Sara, ano sila yung prophetic eh. Hindi mo pa alam. Naguguluhan ka man sa sinasabi nila ngayon. Mapoprove nila na darating ang panahon na tama pala sila. Si Kerwin Boss, ano masabi mo sa drama niya? Ako, nakakatawa kasi parang tinanggap na ng Pilipina. Yun nga, marami na ako nasabi dyan. Ang tanging masasabi ko dyan, yung titistigo raw siya sa ICC laban sa mga pulis na involved sa war on drugs. Parang involved sa war on drugs? Parang krimen ba ang war on drugs? Lahat po ng pulis involved sa war on drugs. Pati nga barangay involved eh. Lahat po talaga. Whole of government approach po yun. Kaya po siya effective. Okay? Kahit ipa-hair follicle test pa ni Amy si BBM, di ko siya iboboto. Si Kerwin Boss, yan. Ngayon lang po nakakita na titestigo ka laban sa law enforcer na nagpatupad ng batas laban sa drug, sa droga na ang titistigo ay drug lord. Me, strategic vote ako. 4 ang pinagpipilian ko. Boss, matalinong usap-usapan na naniniwala ka ba na yung Chinese kidnap dead na then Kerwin assassination plot ay connected? Wala akong pakialam dyan. Yan po ay mga krimen. No? Kung ano't ano man yan, yan po ay krimen. Ayan nga yung sinasabi ng mga businessman. Ang sinasabi ng mga businessman, huwag nyo kaming bigyan ng mga kung ano-anong mga political ek-ek. Lutasin nyo yung krimen. Yung mga nagpapanukala ng mga krimen, binaril si Espinosa, lutasin. Di ba? Kahit sino pong may krimen, lutasin lahat ng krimen sa Pilipinas. At yan po, dapat nilulutas ng gobyerno, hindi ibinibintang kung kani-kanino. Tapos na tayo ron sa pagbibintang sa lahat sa Duterte. Kuya po natin kino-question yung pagiging loyal ni Robin Padilla. Ang tanong po, kung inendorso po ni Robin Padilla si Amy Marcos, ano pong gagawin natin? Ayun po ang sinagot ko. Hindi po tinanong kung sa tingin mo babadong hindi solid. Wala pong ganun eh. Kung ang tinanong nyo, solid bang Duterte supporter si Robin? Solid Duterte supporter. Iba po yung tinatanong. Kung nag-endorso po si Robin, inendorso niya si Amy, so suportahan ba natin? Yun po yung tinatanong. Ang sabi ko, ang sinusuportahan ko, si Rodrigo Duterte. Kasama ba siya sa Duterte? Kung hindi, hindi ko siya iboboto. Yun lang po yun. Huwag niyo pong anuhin na solid o hindi solid si Robin. Solid po siya. Kung inendorso niya po si Amy, hindi po ako susunod sa kanya. Hindi naman po siya si Digong eh. Alam niyo, iba po yung supporter. Iba po yung sinusuportahan. Doon po tayo nakadirekta lahat eh. Hindi naman po tayo Digong, Robin, tapos ikaw. Oh, ang sinusuporta mo si Robin. Hindi naman ganun, direkta naman eh. Eto, may nakaligtaan tayong tanong. Oh. Sino daw idadagdag? Wala po ako idadagdag. Kung ako yan, pwede naman pong 10 lang ang iboto. Bakit ka magdadagdag?
Matagal na po akong bumoboto-boto eh. Kaya alam ko po yan. Yung isa po na yan, halimbawa, singit na nga natin to. Putya, pag nagkataon nyo, siningit nyo, pumasok sa top 12 tapos may nalaglag na Duterte, magsisisi pa kayo, bakit ko ba naiboto pa yan? Di ba? May dalawa kayong siningit. Nagkataon naman, dalawa nalaglag. Halimbawa lang ha. Siyempre, hindi natin iboboto yung tulpo, di ba? Halimbawa, nanalo yung mga tulpo. May dalawa nalaglag. Yung isiningit yung dalawa, yun yung pumasok. Hindi nyo ba naisip yun? Di ba? So kung pumasok yun, dahil binoto nyo yun. Ngayon nagsisisi ka, putya nalaglag tuloy si Hinlo, ang galing pa naman. Nalaglag tuloy si Lambino, ang galing pa naman. Paano hindi malalaglag? Binoto mo. Binoto mo yung dalawang pumasok. Samantalang ang isip mo, ano to? Pero hindi mo naisip na may solid din yung tulpo. Kahit hindi mo binoto yung tulpo, halimbawa, pang 11 at pang 12. Yun eh. Katulad niyan, double agent daw ako. Nagkalat daw ang double agent. Hanggang ngayon, double agent pa rin ako. Nagkalat mga double agent, grabe. Ako raw yun, double agent. Wala na akong pakialam dyan sa Opo, double agent po ako. Agent po ako ni Rodrigo. At saka agent ako ni Sara. Parehong Duterte nga lang. Yan ang problema sa inyo. Magsasabi kayo ng double agent tapos hindi nyo pangangalanan. Ako ang kausap nyo. Tapos sasabihin mo, Ngek, hindi po ikaw. Sabihin mo. Magtapatan na kasi amin naman ako. Double agent ako. Agent ako ni Rodrigo. Agent ako ni Sara Duterte. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng binabasa ko dito, ipinagpapalagay kong ina-address nyo sa akin, di ba? Maaring mali ako. Kaso nga, ayaw yung pangalanan. Boss Buds. Pwede nyo ba sabihin dyan? Paano po kaya ako nakaboto? Nasa abroad po ako, hindi po ako naka-experience dito bumoto. Aba, hindi ko po masasagot yan dahil wala po ako sa abroad. Try mo po. Masarap po yung first time lagi. There's always a first time. Duterte, wala kaming idadagdag at baka mas umangat pa yung unang 2 idagdag kaysa 10 lang. Correct. Yun na nga pinaka-practical eh. Ayaw natin sa tulpo, di ba? Siyempre, hindi natin idadagdag yung tulpo. Halimbawa, dinagdag natin si Aimee tsaka si Villar, halimbawa. So, binoto natin 10, tapos si Villar tsaka si Aimee. Ngayon, nagbotohan. Pumasok yung tulpo. Hindi naman natin binoto. Tapos pumasok yung Aimee tsaka si Villar. Kasi binoto natin. Nalaglag ngayon yung Lambino. Tsaka, halimbawa lang to yung Hinlo tsaka Lambino nalaglag. Nanghihinayang tayo ngayon. Bakit ko pa binoto kasi si Marcos at si Villar? Alam niyo yun? Kung inilaban mo 10 lang, yun lang ang gusto mo. At may natalo man dun, proud ka pa rin. Talagang wala eh. Wala tayong magagawa. Sinuportahan na natin lahat eh. Sa susunod, bawi na lang sila. Mas masarap po yun eh. Yung ipinaglaban mo. Kung iboboto nyo tapos ayaw nyo naman palang manalo, gusto nyo lang makompleto yung 12 nyo, pag nanalo pala, sasama rin ang loob nyo. Huwag na lang yung iboto yung pang 11 at pang 11. Kung ano-ano nga. Binigyan ko na nga kayo ng magandang halimbawa, di ba?